Sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng mahal na puso ni Jesus, ngayong ating pinagninilayan na ang Diyos ay pag-ibig at ang kanyang kahinaan ay ang magmahal. Heto't ang ating ebanghelyo na napakinggan na siyang ating pagninilayan sa kanyang kapistahan ay patungkol sa malagim na kakasapitan pagdating ng paghuhukom. What an irony that we have a God who is love, and yet at the end of it all, during judgment time, we shall be accorded what we deserved. Habang pinagninilayan ko po yung ating ebanghelyo, isang bagay po yung aking napagtanto. Ano po yung pinagkapareho ng mga nasa kaliwa at nasa kanan? Ano ang pinagkapareho ng mga inanyayahan at hahatulan? Isang bagay, pareho nilang hindi alam. Yung nasa kanan, hindi nila alam, kailan po namin kayo napakain, Panginoon? Yung mga nasa kaliwa, kailan po namin kayo kinailangang painumin, Panginoon? Inanyayahan, pero magkaiba ang kanilang naging pamantayan. Habang nagninilay po ako, tunay kong napagtanto na ang Diyos ay mabuti. Tunay na ang ebanghelyong ito ay nagpapaalala na ang Diyos ay talagang hindi lamang Diyos ng pangalawang pagkakataon, kundi ang Diyos sa katunayan ay Diyos ng maraming pagkakataon. Bakit? Sapagkat marami man tayong kahinaan sa buhay, taglay man natin ang maraming kapintasan, pero isang bagay po yung maliwanag. Ang Diyos palaging magbibigay sa atin ng bagong pagkakataon. Ang Diyos laging magbibigay sa atin ng isang bagong pagkakataon, hindi lamang upang magbago. Nagbibigay ang Diyos sa atin ng pagkakataon upang tayo ay makagawa ng mabuti. At yun po yung pinagkaiba ng nasa kaliwa at nasa kanan. Both were given the opportunity. Both were given the chance. But unfortunately, those who were seated on the left have chosen to forget and decline the opportunity that was given. Kaya nga po siguro ngayon sa pagdiriwang po natin ng dakilang kapistahan ng mahal na puso ni Jesus, isang bagay po yung dapat natin tiyakin. Na sa pagtatapos natin ng bawat buong maghapon, tatanungin natin yung ating sarili ng buong katapatan. Have I done something good today? Have I done something good? Yun po yung isang tanong na dapat natin palaging sasagutin sa bawat pagtatapos ng maghapon natin. Meron ba akong nagawang mabuti? Meron ba akong nagawang mabuti? Tabi-tabi po, minsan wala na nga pong nagawang mabuti. Ang dami pang ginawang kalokohan. At ngayon, mapagtatanto natin, doon sa paggawa ng mabuti, doon sa hindi paggawa ng mabuti, isang bagay po, yung magiging kapareho natin doon sa nasa kanan at kaliwa. Kailan natin malalaman na ang Diyos na pala ang dumarating sa bawat pagkakataon na nararanasan natin. Kwento ko lamang po sa inyo, 2 linggo po akong nawala, Na-miss niyo po ba ako? Kayo, hindi ko kayo na-miss. Araw-araw, pinapanood ko po kayo yung mga misa. Kaya natataranta po yung mga nasa opisina, nasa Socom, mahina yung sound system, madilim yung simbahan. Kaya sabi ng isang staff natin, si Father, para lamang di umalis, parang nandito lang din. At alam po ninyo, Yung pong 2 linggo, nagtungo po ako sa Brunei. Ang sakit ng katawan ko ngayon. Nagbunga naman po, nagbunga. Sa mga darating na araw, ibabahagi ko po sa inyo yung mga magandang bunga. Mas daig ko si BBM. Marami akong na-close na deal sa Brunei. Pero ano po yung isang bagay po na nakatawag po ng pansin sa akin? Alam nyo,
Meron po kaming nagdaos po ng Filipino Mass, no? At yun po yung dahilan kung ba't po ako nagpunta ng Brunei, no? Ako po yung nagmisa dun sa Filipino Mass sa Brunei, no? Ng Filipino community. At alam niyo, napansin ko, pag pala ang Pilipino nasa ibang bansa, bago magsimula ang misa, ang tahimik ng simbahan. Dito sa atin. Totoo po. Sabi ko dun sa isang Pilipino, sabi ko, ang galing, no? Ang tahimik niyo po dito. Alam niyo, sabi niya, Father, iba po yung pakiramdam kapag nasa ibang lupain. Sabi naman ng isa, Father, iba po yung ipagdarasal kapag malayo sa pamilya. Kaya alam nyo, napagtanto ko, tabi-tabi po, huwag po kayong magagalit sa akin. Minsan may mga tao po talagang ganyan po magdasal. Magpalit po tayo ng pwesto. Bakit? Malalim yung kahilingan. Uupo yan sa unahan, hanggat maaari nasa harapan, mataimtim ang dasal. Bakit? Malalim yung pangangailangan. Sabi ng iba, Yung iba naman na hindi masyadong nakapikit, yung iba naman na medyo chill lang, siguro baka nga hindi masyadong malalim yung kahilingan. Ano po yung napagtanto ko? Kinakailangan talaga pala minsan na malayo sa lupain, sa nakasanayan, upang tayo ay magising. Kinakailangan pala talaga minsan na merong matutuhan upang tayo ay magbago. Kinakailangan pala minsan na mabasa yung mata upang maliwanag na makakita. At ito po palagi yung binibigay na pagkakataon ng mahal na puso ni Jesus. Alam niyo, sa 12 taong buhay ko bilang pari, no, lagi po akong namamangha sa bawat pagkakataon po na may hihingin ako sa Diyos. Sapagkat sa bawat pagkakataon ako'y mananalangin, oo, pinagkakaloob ng Diyos, pero isa po yung laging laman ng aking isipan. Am I worthy to this gift I am asking? Do I really deserve to have this kind of blessing? At sa wari ko, may mga pagkakataon na hindi pa binibigay yung biyaya sapagkat hindi pa ako handa. At sa wari ko, may mga biyaya pang patuloy na ipinagkakaloob kasi napahahalagahan. At alam ng Diyos, hindi ito masasayang. Nakalulungkot lamang sa maraming pagkakataon, ang tingin lamang natin sa biyaya at pagpapala, yung positibo at maganda. Pero kapag negatibo at pangit, makakaya pa kaya mag-post sa Facebook, feeling blessed. At ang mahal na puso ni Jesus, yung po yung itinuturo po sa atin. Na kahit pa sa malagim, malungkot, madilim, pangit, na pagkakataon ng ating buhay, nandun palagi yung paanyayang hindi lapang maramdaman yung kanyang pag-ibig. Kundi kahit pa sa pinakapangit, magparamdam ng pagmamahal. At sa wari ko, ito po yung susukat, hindi lamang ng ating pagiging Katoliko, kundi ng ating pagiging tao. Yung piliin pa rin umibig, kahit pa masakit. Yung manatili pa rin gumagalang, kahit pa nahihirapan. Kagaya po ng aking pagninilay kanina, sa panahon natin ngayon, matira matibay, sapagkat kung sino po yung magaling, siya yung matapang. Kung sino po yung nang-aaway, siya yung maingay. Pero pansinin ninyo, yung tahimik, these are the people who are silently bearing the pain. Not because they are weak, but because they have chosen to love. Sa pagpapatuloy ng ating pagninilay sa harap ng banal na sakramento,
Siguro yun po yung biyayang hingin natin. Panginoon, tulungan at turuan niyo po akong magmahal. Malamang pag sinabi ko sa inyo, sino po dito ang marunong magmahal? Malamang sabihin niyo, si Father naman. Pero yung pagmamahal na tinatanong natin ay kagaya ng pagmamahal ng mahal na puso ni Jesus. Yung pag-ibig na handang magparaya, masaktan, basta pa umunawa. Yung pag-ibig na hindi sumusuko. Yung pag-ibig na pipiliin yung iniibig kaysa sa bawat pride at ego natin. Kanina, habang ginagawa ko yung homily ko, isang kanta yung naging inspirasyon. Nasawari ko, yun po yung pag-ibig ng mahal na puso ni Jesus sa atin. Anong sabi ng kanta? Don't give up on us, baby. We're still worth one more try. Don't give up, for as I know, we will still come true. Ang pag-ibig daw po, hindi sumusuko. Na kahit paminsan, mas madali naman talagang sumuko. Hindi ba ganun po tayo? Pag matigas ang ulo ng minamahal natin, sasabihin natin, bahala ka na nga. Pero yung pag-ibig po ni Jesus, isang pag-ibig na hindi sumusuko. Why? Because God believes we are still worth one more try. And don't give up on us, I know, it will still come true. Sa pagpapatuloy ng ating pagninilay, yun po yung ating biyayang hingin. Hindi lamang yung kakayahang umibig, kundi yung pag-ibig na hindi sumusuko. Pag-ibig na hindi tumitigil. Pag-ibig na handang magkaloob, hindi lamang ng isa o dalawa, kundi maraming pagkakataon. Sapagkat darating ang panahon, sa panahon ng paghuhukom, tayo ay titimbangin, tayo ay susukatin sa timbangan ng pag-ibig. Amen.